Matagal akong naghintay sa lobby. Halos hindi ko tanggalin ang mata ko sa elevator para lang makasiguro akong hindi ko nawala si Alaric kung bumama man siya. Sa tagal kong nakatitig, I lost track of time. Wala rin naman akong dalang cellphone o relo para malaman kung anong oras na. Kaya hindi ko alam kung ilang oras akong naghihintay. Kagagaling ko lang din sa hospital kaya ramdam kong mahina pa ang katawan ko. Hindi ako komportable at gusto ng katawan kong humiga ako. Hindi ko na malayan. Sa sobrang pagtutok ko sa elevator, nakatulog ako saglit. Kaya gulat na gulat ako nang magising ako at nakita ko si Eliza papalapit sa akin. Hula ko ay galing siya sa elevator dahil doon siya galing habang papalapit siya sa akin. She was wearing expensive clothes at she's glowing. Parang wala siyang ipinagbago. Kita kong masaya siya habang naglalakad papalapit sa akin. Seeing her happy made me jealous. Agad kumalat ang pait sa katawan ko. I badly want to lash on her. I feel so threatened. Kasi alam ko na sa una pa lang siya ang gusto ng mama ni Alaric. Something is he don't have. And now that I'm seeing her coming from the elevator that I'm watching, mas lalo akong kinabahan. Bakit siya ay nakakapasok sa penthouse? Kaya ba ayaw ni Alaric na magpaistorbo dahil kasama niya si Eliza sa taas? Hindi ko nagawang umiti habang nakangiti sa akin si Eliza. Serafina, long time no see, masaya niyang bati. I heard what happened to you. Sinabi sa akin ni Alaric. Don't know if she's being sincere but if she is, hindi ko ramdam. I want to believe she isn't and she wants me to be jealous. Agad nanlamig ang katawan ko dahil sa sinabi niya. Did he really tell her? Balit? Totoo bang engaged sila? Ang dami-dami ko tuloy tanong. Kaso ngayon nakausap ko si Eliza, parang wala na dapat akong itanong. Mukha nga silang engaged. Bakit niya ikukwento ang nangyari sa akin kung hindi? If he's not engaged to her, wala siyang karapatan na ikwento sa ibang tao ang pinagdaanan ko. Bakit ka pala nandito? Tanong niya nang wala siyang nakuhang sagot sa akin. She was still smiling and I hated it. Anong karapatan niyang ngumiti? Hindi ko nagawang sumagot. Wala rin naman akong masabi. I don't want to admit that I am here to confront Alaric about their engagement. Kahit hindi ko pa nga siya nakikita, ngayon nakaharap ko si Eliza. Parang sinasagot na niya ang mga tanong ko. Ilang segundo ang lumipas at wala pa rin akong sinasabi. I heard her giggle. Anyways, baka hindi mo alam kasi busy ka pa sa pamilya mo at naninibago ka pa kasi nagka-amnesia ka. Pero sana umattend ka sa wedding namin ni Alaric. Although mag-ex kayo pero still. I hope you forgive him for his mistakes, nakangiti niyang sabi. Bumagsak ang balikat ko. Ramdam ko ang pangingilid ng luha sa gilid ng mata ko. I could feel my heart being squeezed. Nang walang nakuhang sagot si Eliza, nagpaalam siyang aalis na. Pag-alis niya, saka nanlabo ang paningin ko. Hindi rin nagtagal ay ang pagbuhos ng luha ko. Humagulgol ako sa lobby. Hindi ko alam kung pinagtitinginan ako ng mga tao. I was just so heartbroken, wanted to let go of Eva's sorrow. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nanghihina na nga ako dahil galing ako sa hospital, mas lalo pa akong nanghina. Totoo talagang engaged sila. Anong gagawin ko? Ni hindi ko man lang nasabi sa kanya na hindi totoong engaged ako. Bakit naman napaka-unfair? Iniyak ko ang lahat ng sama ng loob ko. Para akong pinagkaisahan. Hindi na nga gusto ng magulang ko na maging kami ni Alaric, ngayon malalaman ko na kahit siya ay bumitaw na. I'm all alone now. Sana ibigay niya sa akin ang anak ko. At least he can have someone in me. Mugto ang mata ko nang umalis ako ng building. Walang-wala na akong lakas. Iniisip ko na uwi ako at makikita ko si tita, para akong nasasakal kahit wala pa. Makakarinig na naman ako ng masasakit na salita. And I'm not ready for it. I badly wanted to be alone right now. Tulala ako sa labas ng building. Iniisip ko pa kung uwi ba ako o hindi muna. Nararamdaman ko pa na unti-unting sumasakit ang ulo ko dahil sa pag-iyak. Sa huli nagpa siya akong hindi na lang umuwi. Bahala na kung saan basta huwag lang sa bahay. Sumakay ulit ako ng taxi. Sinabi kong sasakayan ako ng bus bababa. Wala naman akong pwedeng puntahan maliban sa mansion namin sa Angeles.
Kahit na kay Alaric yon, busy naman siya sa engagement nila ni Eliza, kaya malabong pumunta pa siya doon. Bumili ako ng makakain habang nasa bayahe. Bumili rin ako ng paracetamol dahil ramdam kong medyo nilalagnat na naman ako. Hindi ko alam kung bakit kagagaling ko lang sa hospital at heto problema ulit ang sumalubong sa akin. Nakatulog ako sa bayahe. Hindi ko na magawang mag-isip dahil pag-upo ko pa lang sa sinasakyan ko, nakakatulog na ako. Gabi nang dumating ako ng Angeles. Medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil sa mahabang tulog. Pagdating ko sa mansion, agad kong hinanap ang susi sa birdhouse kung saan alam kong may spare key. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong nandoon pa rin yun. Tahimik ang paligid nang pumasok ako. Pinaandar ko ang lahat ng ilaw bago ako tumungo sa kwarto sa taas. Kaya lang, akala ko ubos na ako. Pero pagbagsak ko sa kama, agad ulit namuo ang luha sa mata ko. Hindi ko pa rin pala matanggap na ganito ang mangyayari. Humagulgol ulit ako. Bakit ang unfair din mundo para sa akin? Bakit hindi na lang kami? Bakit ang dami namang hadlang? Mabait naman ako. Hindi naman ako masamang tao, pero bakit ang unfair ng tadhana sa akin? Nakaupo ako ngayon sa mansion ng mga Ferrer. It's been 2 years and the house still feels empty. Simula nang sumugod dito ang mama ni Serafina, hindi na naging homey ang mansion nila. Palagi na lang itong tahimik at halos walang party na nagaganap. Alaric stopped going here. Tito Ethan wanted the feud to stop kaya hindi siya masaya sa naging aksidente ni Serafina. Kaya nang malaman niyang si tita ang totoong humahabol sa sinasakyang kotse ni Serafina, naging malamig na din si tito kay tita. Yes, he helped her deny the accusation pero nanlalamig din siya kay tita. Since then, the mansion has no warmth in it. Tumigil na ding bumisita sina Annalise, Cheska at Daphne, wala na rin naman silang rason na pupuntahan. Hindi na dinadausan ng party ang mansion kaya nanatili itong tahimik sa nagdaang 2 taon. Alaric stepped down as CEO of Helixion Pharma. Magaling siyang CEO kaya simula nang umalis siya marami sa mga investors ang nagalit. They want him back pero walang magawa si Tito dahil ayaw niya. Nagmatigas siya dahil lang sa nangyari kay Serafina. Hindi namin inaasahan na buntis din pala siya, kaya labis ang pagwawala ni Alaric. He's been cold to his mom and dad. Halos makalimutan na namin ang mukha niya sa 2 taong hindi namin siya nakikita. Nakilita ko nga lang siya sa malayuan. Tuwing nagbabar kami at saktong nagbar din siya. Sa malayuan, palagi siyang nakatitig sa kawalan at palaging may malalim na iniisip. He's physically present but his mind and soul are somewhere else. Umupo ako ng tuwid ng ilapag ng isang kasambahay ang dinala niyang juice at cake sa akin. Tipid siyang umiti bago nagmadaling umalis. Ipinatawag ako ni tita para kausapin. Paminsan-minsan na din akong pumupunta dito dahil wala na rin naman akong pinupuntahan. It's not like Alaric is here. I still like him despite his being cold. Hinihintay ko lang tagala na makamove on siya kay Serafina bago ako kumilos. Umiinom ako ng juice nang makita ko si tita na nagmamadaling bumaba. She looks a bit shocked and energetic at the same time. It makes me wonder kung ano kaya ang nangyari. Palagi na kasi siyang matamlay nitong mga nakaraang taon kaya ang makita siya ng ganito ay nakakapanibago. Eliza, Hija, maligaya niyang tawag. I could hear giddy in her tone. Na-curious tuloy ako kung anong meron ngayon. I smiled. Tita. Tumayo ako para makapagbeso sa kanya. Have you heard the news? Excited niyang sinabi nang makaupo kami. I noticed she's not in her usual self. News po, naguguluhan kong sabi. News Sen? Tita Law genuinely. For the long time gayon ko lang siyang nakitang tumawa. Tinawagan ako ni Annalise. Sinabi niya sa akin na buhay daw si Serafina. Nagka-amnesia daw kaya hindi nakabalik agad, she gladly said. Tita looks so happy about this. Like really happy. Pero ako, nang marinig ko ang sinabi niya, agad nanlamig ang katawan ko. Paano siya nabuhay? 2 ang namatay sa kasama niyang mga bodyguard. Paano siya nakasurvive? Pilit akong ngumiti kay tita. Para lang makita niya na masaya rin ako dahil masaya siya. Kung buhay siya tita, wala ka ng kasalanan. Magkakaayos na kayo ni Alaric niyan, kunwaring natutuwa kong balita.
Hindi na niya kailangang umiwas sa'yo kasi buhay naman pala ang ex-girlfriend niya. Nakangiting tumango si tita. She must have been guilty for what she had done for her to be this genuinely happy. Paano ba naman kasi at pati si tito ay nanlamig sa kanya? Simula nang mag-usap-usap ang mga lalaki sa opisina ni Tito Ethan, naging malamig na ang pakikitungo ni tito kay tita. I shifted on Esvi's seat as I prepared myself to ask a question. Tita, ngayong bumalik na si Serafina, papayag kayong maging sila ni Alaric? As tried to sound casual pero halata sa boses kong curious ako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa anticipation. Umiling si tita. Masyado nang nagkasakitan ulit ang pamilya namin. Baka mas lalo pang lumala kung maging sila, malungkot na sinabi ni tita. I'm sure sa galit ni Celestine sa akin, pati ang anak ko, idadamay niya. I swallowed the forming lump in his throat. Medyo nakahinga ako sa sinabi ni tita. At least I now know tita still doesn't want Serafina for his son. Pero hindi ako mapanatag dahil parang kaya lang siya, hindi papayag ngayon ay dahil baka pahirapan ng mama ni Serafina si Alaric. Paano kung hindi papayag siya? I secretly clenched in fist. Hindi pwedeng maging sila. Ang tagal kong hinintay na makamove on si Alaric tapos babalik lang ng ganon ang babaeng yon. Kinuha ko ang juice ko at uminom doon. Medyo kinalma ko ang sarili bago ako nagsalita ulit. Ano pong plano nyo, tita? Curious kong tanong. Pero deep inside, I already have the plan. Tita smiled. Tumawag ako kay Alaric matapos kong malaman na buhay si Serafina. Didn't expect my son to answer but he did. Nasa ibang bansa siya for an emergency meeting. Pero sa palagay ko, okay na kami. Tita trailed off as she thought of something. Ilang minuto siyang nanahimik bago nagsalita ulit. Tinanong ko siya kung ano ang estado nila ni Serafina, pero hindi siya sumasagot. Tinatanong ko kung ano ang plano niya pero may kausap siya, kaya siguro, hindi niya napagtutuunan ng pansin ang tinatanong ko. Pero tita, pwede din na kaya siya hindi sumasagot ay dahil wala naman na sila. 2 years siyang nawala. I'm sure tita na nakamove on na si Alaric. Kapag nga nakikita ko siya sa bar ay mukha siyang masaya, nakangiti kong kwento kay tita. Medyo nanlaki ang mata ni tita sa narinig. Don't we resume the plan, tita? Ituloy ang engagement namin. Kasi matagal na din naman ang 2 years. I'm sure kung may hindi pa nagagawa si Alaric, sa ngayon nagawa na niya. He should be ready to settle down. Kita ko ang pag-aalinlangan ni tita. Parang ayaw na niyang pangunahan si Alaric sa mga desisyon niya sa buhay. Dati naman ay siya pa ang nangunguna sa pagpaplano. Ako na ang bahala, tita. Basta pagdating ni Alaric kakausapin natin siya tungkol doon. Ngayon na wala pa siya, ako na ang bahala. Don't worry, tita. I'm sure this time, Alaric will agree to be engaged with me. Nakatulugan ko ang pag-iyak. Kaya paggising ko, medyo masakit ang ulo ko. Matagal akong nanatli lang sa kama. Ang tahimik ng paligid. Halos wala akong marinig. Tanging ang paghinga ko lang ang naririnig ko. Hindi ko alam ilang oras akong nakahiga lang. Ang alam ko, nakatulog ulit ako. Kaya paggising ko ulit, 12:00 na. Mabagal ang mga kilos ko. Wala rin naman akong iniisip na gagawin. Sa bathroom, tulala ako habang naliligo. Ni hindi ko halos matandaan kung nakapag-shampoo na ba ako dahil mas matagal ang pagkatulala ko kaysa gawin ang dapat gawin. Inabot ako ng 2 oras sa paliligo. Nang bumaba ako, wala naman akong ganang magluto kaya biskit lang at tubig ang kinain ko. Wala akong gana sa lahat. Medyo nanghihina pa ako. Kaya matapos kong kumain, nagpasya akong lumabas sa likod ng mansion. Paglabas ko, agad bumagsak ang balikat ko. Naalala ko noong nandito pa ang mag-ama ko. Parang nagsisi ako kung bakit ang bilis kong nagpasya na bumalik sa bahay. Masaya pa kami noong wala pa akong masyado maalala. Kung alam ko lang na paghihiwalayin kami, sana tinagalan ko pa ang pananatili dito kasama ang mag-ama ko. Hindi maaraw ngayon. Maulap kaya natatabunan ang araw, medyo malamig din ang simoy ng hangin. Tanging ang naririnig ko lang ay ang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Umupo ako sa damuhan at natulala sa kawalan. Kalaunan hindi ko na malayan na humiga na ako nang wala akong maramdamang init. Natulala ako sa langit na puno ng ulap.
And strangely it calmed me a little bit. Habang nakahiga ako naisip ko na may mga bagay siguro na kahit anong pilit mo, kung hindi para sa'yo hinding-hindi mo makukuha. Kagaya na lang ng nangyayari sa akin ngayon. Hindi naman siguro ganito kahirap kung para talaga kami sa isa't isa. Would God make it too hard for people to be together if they're meant to be? Di ba dapat smooth lang ang lahat? Hindi ka dapat nasasaktan dahil lang sa nagmamahal ka. Maybe the hardship is the sign that we are not really for each other, ha? Pero hindi ko matanggap. Iniisip ko pa lang na hindi kami para sa isa't isa, ay para akong sinasaksak ng kutsilyo sa puso. Wala akong planong umiyak ngayon pero kusang nangingilid ang luha sa mata ko. Nakatitig ako sa langit pero ang gilid ng mata ko ay dinadaanan ng luha. Bumibigat ang pakiramdam ko kapag iniisip kong hindi kami para sa isa't isa. Ayaw tanggapin ng sistema ko. Nasa ganon akong sitwasyon ang dinalaw ako ng antok. Nakatulog na ako sa labas. Dahil na rin sa hindi mainit at malamig ang simoy ng hangin. Walang ingay at tanging ang paghampas ng hangin sa mga puno ang naririnig para akong hinihili ng hangin. Hindi ko alam ilang oras akong nakatulog. Nang magising ako, una kong napansin na wala ako sa labas. Ang puting siling ang sumalubong sa akin. Agad nangunot ang noo ko. I clearly remember that I slept outside. Huli kong naalala ay hinihili ako ng hampas ng hangin. It made me relax to the point it made me sleepy. Paano ako napunta dito? Agad kumalabog ang puso ko. Wala namang pumupunta dito kaya paano? Naglakad ba ako habang tulog? Biglang nagising ang diwa ko. Alam ko naman na malabong maglakad ako habang tulog. I'm very sure I fell asleep outside. Kaya para magising ako dito sa kama, may bumuhat sa akin. Yun lang ang naiisip kong posibilidad na nangyari. Tumayo ako at kabandong lumabas ng kwarto. Pinakinggan ko ang kabuuan ng mansyon pero wala akong marinig na kahit anong ingay. It's just silence. Inisa-isa ko ang bawat kwarto sa second floor para malaman kung may kasama ba ako. Iniisip ko na baka si Ate Shasha pero hindi niya ako kayang buhatin. Halos magkasing laki lang kami. At isa pa wala siyang rason para buhatin ako. Kabado ako sa bawat pagbukas ko ng pintuan. Kapag wala akong nakikitang tao, papasok ako para tignan din kung wala nga bang tao sa banyo. Ganon ang ginawa ko sa lahat ng kwarto sa taas. Pero nahalughog ko lahat ng kwarto at wala akong nakitang tao. It's making me unsettled. Kasi sino ba ang bumuhat sa akin kung wala naman akong kasama? Matapos ko sa taas ay bumaba ako para doon maghanap. I'm thinking of Alaric pero kung siya nga, bakit naman siya hindi magpapakita? Pero naiisip ko din na imposibleng siya kasi engaged na siya. It must be someone else. Hinalughog ko ang kusina, ang kwarto ng mga kasambahay at kung ano-anong kwarto sa baba para lang makasigurado na walang nagtatago sa bawat kwarto. Pero nahalughog ko na ang lahat ay wala pa rin mas lalo akong kinabahan. Hindi ko maisip kung paano ako napadpad sa taas kung sa labas naman ako natulog. Sa sobrang kaba ko, alas 5 pa lang ng hapon ay pinaglalak ko na ang bawat pintuan kahit ang mga bintana na pwedeng pasokan ay nilock ko din. Sa kusina, nagpreto lang ako ng itlog at hotdog bago nagmadaling pumunta sa kwarto. Sinigurado kong nalock ang pintuan. Gusto kong matakot pero pinipigilan ko ang sarili ko. Lalo pat mag-isa lang ako. Pero hindi ko alam. Ang dami kong dapat na inaalala. Masama dapat ang pakiramdam ko pero napalitan lang yon ng kaba. Kumakain ako nang natigilan ako dahil parang may narinig akong yapak na naglalakad sa hagdanan. I could feel my heart start to beat fast. Pero naalala ko din na soundproof ang kwartong to kaya hindi ko maririnig ang ingay sa labas. Nagpawala ako ng malalim na hininga sa kabinilisan ang pagkain na papahawak ako sa puso ko dahil sa kaba. Dang-it. Ang laki ng iniisip ko, ngayon pa ako mumultuhin. Matapos kong kumain, hindi ako makatulog. Alas 6 pa lang. Malamang hindi ako makakatulog. Kaya binuksan ko ang flat screen at nagpa siyang manood ng comedy para lang makalimutan ang kabang ako lang din naman ang gumagawa. Nakahiga ako habang nanonood. Isang oras akong nanonood at tuluyan ko ding nakalimutan ang kabang nararamdaman ko. Nakatapos ako ng 2 movie nang nakatulog ako. Naiwan kong bukas ang gihi habang natutulog ako. Kaya lang, in the middle of the night, when I slightly woke up,
Nakita kong patay ang hihi, bumaling ako sa orasan sa gilid ko at nakita kong 12:00 ng gabi. Kumalabog ang puso ko nang marinig kong bukas ang shower sa banyo. This time, I know I'm not hallucinating. May kasama ako sa mansion. Lahat ng antok sa katawan ko ay nawala nang biglang namatay ang shower. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tumayo na ako para tumakbo sana palabas ng kwarto nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Lumabas doon si Alaric na towel lang ang suot niya. Dumadaloy ang tubig galing sa buhok niya pababa sa katawan niya. My heart skipped a beat when I saw him glare at me. Madilim ang mata niya. Naupo ako ulit sa kama nang makita kong naglakad siya papalapit sa akin. Wala akong mabasang emosyon sa mukha niya. Kumakalabog ang puso ko habang lumalapit si Alaric. It didn't help that he's glaring at me. Like did something wrong. Well, technically akala niya may ginawa ako. Akala niya pinili ko si Magnus kaysa sa kanya. Nang nasa harap ko na siya, agad niyang hinawakan ang baba ko at saka inangat ang mata ko para magtama ang mata namin. He then bent down to plant kisses on his lips. 3 beses niyang pinatakan ng mabababaw na halik ang labi ko. Did he wake you up? Tanong niya sa mababang tono. Pero hindi pa ako nakakasagot ay bumaba ang kamay niya sa magkabilang gilid ko. Agad lumapit ang katawan niya sa akin. As don't think he even wanted me to answer because he immediately attacked my lips again. Wala pa akong nasasabi ay nasa labi ko na ang labi niya. Hindi na mababaw ang halik niya. Kinagat niya ang ibabang labi ko at agad na pumasok ang dila niya, exploring every corner of the mouth. He kissed me thoroughly like a hungry man. Hindi ko na malayan na dahil sa gigil niyang humalik ay napahiga na ako. And in just a snap, nasa ibabaw ko na siya. Alaric, naliliyo kong tawag. Bumaba ang halik niya sa lig ko, making me arc the neck for better access. Hindi ako engaged kay Magnus. I moaned after told him. Gusto kong mag-explain sa kanya pero hindi ko ata magagawa yon. Medyo nawawala ako sa wesyo. Ang isang kamay niya ay nasa isang boobs ko, kneading it like a dove. Napapaigtad ako sa ginagawa niya. Ang isang kamay niya ay nasa ibabang legs ko, unti-unti niyang inaangat ang lailayan ng suot kong night dress. I heard him chuckle. You think he will let you engage with another man? Nanunuyan niyang sinabi, kasabay hon ay ang biglang pag-upo niya bigla. Akala ko ay tapos na ang ginagawa niya sa akin pero mabilis niyang hinubad sa akin ang night dress. Didn't wear a bra inside so I'm almost naked after he removed the dress. Umisi siya nang makita niyang humalukip-kip ako para matabunan ang boobs ko. Hinawakan niya ang 2 kamay ko at ipinako sa taas ng ulo ko gamit ang isang kamay. No need for that, Serafina, tumatawa niyang sabi. Amon escaped my lips when he pinched one of his nipples. Inulit pa niya yon sa kabilang nipple na nagpawala ng sunod-sunod na ungol sa akin. He then kissed my lips. Naramdaman kong pinagpapahiwalay niya ang 2 hitago gamit ang bente niya. He then settled between my legs. Hindi ko namamalayan kailan niya natanggal ang tuwalya sa bewang niya. Ang isang kamay niya ay bumaba patungo sa tayan ko pababa sa hips ko para tanggalin ang suot kong underwear. Isang baba niya lang ng panty ko ay pareho na kaming hubot-hubad. This is wrong, naliliad kong sinabi. Pinipigilan ko siya pero at the same time, ayaw ko ding tumigil siya. He chuckled. Naramdaman ko ang panlalaki niya sa bukana ko. It made me moan loudly when he rubbed it on the clit. Paano si Eliza? You're cheating on her, nagawa kong itanong kahit lunod na lunod ako sa makamundong ginagawa namin. Tumirik ang mata ko at napakuyom ang kamay ko nang bigla niyang ibinaon ang panlalaki niya. Sagad-agad yon sa loob ko. A loud moan loudly escaped my lips because of his sudden penetration. You've Alaric. Forget about Eliza, he said, groaning. Agad siyang naglabas-pasok. Parang pinaparusahan niya ako dahil sa pagbanggit ko kay Eliza. Hindi ko alam saan ibabaling ang atensyon ko sa marahas niyang pagbayo. Nang pinakawalan niya ang kamay ko, agad akong napahawak sa bedsheet for support. Bawat baon niya ng kanyang pagkalalaki ay ang paglabas ng ungol ko. Halos hindi ko na makilala ang boses ko sa sobrang pagkalunod sa sensation. Alaric, naliliyo kong tawag. Hindi ko na alam saan ibabaling ang mata ko.
Gusto ko sanang sabayan ang bawat ulos niya pero pinirmi niya ang balakang ko sa kama, kaya halos umikot ang mata ko sa bawat pagbaon ng sandata niya. It was a hard, deep and punishing thrust that made me lose my sanity. Bawat baon ni Alaric, kitang-kita ko ang pamumula ng liig niya. He would then groan every now and then. Hindi na siya nag-iingat at bigay tudo ang pagbayo niya. Rinig na rinig ko ang ingay ng kama dahil sa ginagawa namin. Kasabay nun ay ang malalaking ungol ko. Mas lalo pang lumala ang ungol ko nang maramdaman kong may namumuo sa tiyan ko na gustong kumawala. Alaric then groaned and lowered his body on me. Nilaro niya ang boobs ko kasabay ng paglabas-masok niya. It didn't even take minutes when felt my wall clenched. Naramdaman niyo ni Alaric kaya nagpawala siya ng mura. Mas lalo niyang binilisan ang pagbayo hanggang sa hindi ko na napigilan. Nanginig ang 20 ko nang kumawala ang katas sa sinapupunan ko. Alaric did a few more thrusts before he too released his semen. Hingal na hingal ako nang bumaba ang katawan ni Alaric sa katawan ko. He kissed me on the lips despite me panting for oxygen. I am not engaged with Eliza, sinabi niya matapos niya akong halikan. Napaawang ang labi ko. Lear. Nabasa ko sa magazine, hinihingal kong sabi. Mumisi siya at saka umulos ng isang beses. Napapikit ako sa ginawa niya. Ramdam ko ang hapdi ng ginawa namin. How could you think about another girl when I'm inside you, ha? You should focus on me, Serafina, mapaglaro niyang sinabi. Pero yung magazine, medyo napataas ang tono ko. Alaric chuckled. Nay. Forget about it, hindi ko alam kung sino ang may gawa nun. I could have handled it first but you're more important. Tinaasan niya ako ng kilay. Baka kung saan-saang lalaki ka na naman yumakap, panunuyan niya. Nanlaki ang mata ko. Yumayakap. Geez, you think it didn't reach me how you hug your other man, ha? Kung wala lang akong emergency na lakad, sinugod ko na kayo, iritado niyang sinabi. Inirapan ko siya. He kissed me on the forehead bago niya hinugot ang panlalaki niya. Agad kong naramdaman ang pagdaloy ng katas galing sa loob ko pababa ng bedsheet. Kaya agad kong pinagdikit ang hita ko na ikinangisi niya. Inaantok na ako nang pinagdamit ako ni Alaric ng t-shirt niya. He also made me wear the undies na kinuha niya sa closet ko. Humikab ako matapos niya akong bihisan. Where's baby Leve? Garagal kong tanong. Konting-konti na lang at alam kong makakaidlip na ako. He's in other room, sagot niya habang nagsusuot siya ng shirt niya. Bakit hindi dito? Tumawa siya ng mahina. Plan to take you tonight, Serafina. I can't risk him being in the same room while making you moan. Inaantok akong umirap. Matapos niyang magbihis ay binuhat niya ako para dalhin sa kabilang kwarto. Hindi ako nagprotesta at saka ninamnam ang pagkakabuhat niya sa akin. Ikaw ang nagbuhat sa akin kaninag umaga, inaantok kong tanong. You ha? Elvis, did you sleep outside? Gusto kong isagot na dahil hinihili ako ng hangin pero hindi ko na nagawang sumagot. Bumibigat na ang talukip ng mata ko. Naramdaman ko na lang na tumama ang likod ko sa malambot na kama nang ibaba niya ako. Pagkatapos noon ay naramdaman kong nakumutan ako. Good night, bulong niya bago niya ako hinalikan sa labi. That's the last thing I remember before I drift to sleep. Umaga na nang magising ako. Hindi pa ako magigising kung hindi ako ginising ng anak ko. I felt him kissing me on Eva's cheek while saying mommy. Pagdilat ko, tumambad sa akin ang nakahalukip-kip na Alaric at ang anak ko na nakadungaw sa akin. Lahat sila ay nakaayos na at halatang nakaligo na din habang ako ay hirap na hirap pang gumising. Oning, mommy, tumatawang sinabi ng baby ko. Agad sumilay ang ngiti sa labi ko at agad na niyakap ang anak ko. Tumawa siya habang mahigpit ko siyang niyayakap. Hugging him made my heart at ease. Parang naging payapa ang utak ko dahil sa anak ko. Doon ko realize na miss ko pala siya. I was just so consumed give so many things na hindi ko maisip ang anak ko. Not that I'm not worried. Heck! Mas panatag pa ako na nakay-Alaric siya, kaisa sa amin na hindi man mang kinokonsidera ang lagay niya. They would shout without thinking there was a child in the house. Ayaw kong mamulat ang anak ko sa ganong environment. I missed you little kiddo. I said playfully habang mas hinigigpitan pa ang yakap sa kanya.
His laugh boomed inside the room. Tumikim si Alaric kaya ako napatingin sa kanya. Namumungay ang mata niya habang nakatitig sa amin. Kumain ka na. It's already 12 in the afternoon. Ngumisi siya. Masyado ka namang napagod, makahulugan niyang sinabi. Mumuso ako bago siya inirapan. Sino ba ang may kasalanan? Tinaasan ko siya ng kilay. Kakakita lang natin, ginaganon mo na ako. Wala man lang kumusta ka? Or are you okay? Panunuya ko sa kanya. Agad siyang nagpawala ng makalas na tawa. Trust me, I couldn't help it, ubos na ang pasensya ko. Walang kwenta ang mga desisyon mo. Agad na paawang ang labi ko. I glared at him but he just shrugged his shoulders. Kinuha niya ang single chair malapit sa vanity table at sa kanya nilapit sa kama. He then grabbed the plate and started spooning food for me. Ako na. Kukunin ko sana ang kutsara sa kanya pero iniwas niya. Let me. You're tired because of me anyways, tumatawa niyang sinabi. Lumalagkit pa ang mata niya sa katawan ko. Wala akong nagawa na nilapit niya ang kutsara sa bibig ko. Sinubo ko na lang para matapos na. Good girl, nakangisi niyang sinabi. Inirapan ko siya ulit. I'm starting to get irritated at him. Seeing him this playful made me remember what felt when was going into his penthouse. Bakit hindi ako nakapasok sa penthouse mo? I went there and your guard didn't allow me inside. Medyo irita kong sinabi. I then glared at him. Tapos yung Eliza mo nakakapasok, inis na inis ko nang sinabi. Alaric just licked his lips and made me eat another spoonful of food. I glared at him but he won't let me hold the spoon kaya napilitan ulit akong kumain. Tumaas ang sulok ng labi niya nang sinubo ko ang kutsara. Baby Levi is already playing behind me. Nainis ulit ako nang makita kong umingiti siya. Dang it. Wala namang nakakatawa. Mabilis kong hinuya ang kinakain ko para makapagsalita. Pero nanlaki ang mata ko nang makita kong hinahanda din niya ang kutsara para sa isa pang subo. Ano? Answer me. Agad kong sinabi nang malunok ko ang pagkain. Papalapit na din ang kutsara sa bibig ko. Natawa siya nang maunahan ko siyang magsalita, kaisa ang pagsubo niya. I don't know what you are talking about, but Jimbe Eliza is one of the blacklisted to enter the penthouse. As for you, you're not on the blacklisted but was not there. I was outside the country. Wala ka ring makikita doon, nakangisi niyang sinabi. Sinipa ko siya dahil sa inis. And by Eliza ha? Eliza mo pala yon? He chuckled. Not my word. You said di may Eliza. Akala ko Eliza ko siya, nangiinis niyang sinabi. Tumigil ako sa pagmuya. Inis na. Hindi din tumatalab ang mga masasamang tingin ko sa kanya. He would even smile whenever he saw me glaring at him. Di doon ka sa Eliza mo, kalaunan ay sigaw ko. He immediately laughed at that. Binaba niya ang plato at saka may kinuha sa bulsa niya. Kinuha niya ang kamay ko pero sa inis ko ay hinatak ko yon pabalik. Agad siyang nagtaas ng kilay at kinuha ulit ang kamay ko. Mahigpit ang pagkakahawak niya kaya hindi ko matanggal. Magsasalita pa sana ako nang makita kong nilalagyan na niya ng singsing ang ring finger ko. Natigilan ako ng ilang sandali. Hanggang sa lahat ng inis ko ay nawala nang makita ko ang singsing. We are to marry this week, utos niya. Agad na palitan ng ngiti ang inis ko. Really, natutuwa kong sinabi. He chuckled at my reaction. Mabilis siyang lumapit sa akin at saka ako siniil ng halik. Mabilis lang yon dahil siguro baka makita kami ni Baby Levi na naglalaro pa rin sa likod. I can't risk not marrying you. Baka ipakasal ka sa iba. Mahirap na. Gusto ko pa ng isang anak, nakangisi niyang sinabi. Umirap ako. Mabuti. Baka makuha ka pa ni Eliza eh. Mukha pa namang bet na bet ka nun, panunuya ko din sa kanya. Really huh? Who was the one who hugged another man instead of his man, nanunuyan niya ding sinabi. Tinaasan pa ako ng kilay. Kunwari akong walang narinig at saka itinuon ang pansin sa singsing. The next day, paggising ko nakita ko si Ate Shasha sa mansion. Gulat na gulat ako nang maabutan ko siya sa kusina. Nalate ako ng gising kaya paggising ko wala akong kasama sa kama.
Pagbaba ko, akala ko ang mag-ama ko ang nasa kusina pero nagulat ako nang si Ate Shasha ang nakita ko. Good morning, Senorita, tumatawang bati ni Ate Shasha. Nakahanda na ang pagkain mo. Hindi ka na daw hinihintay ng mag-ama mo kasi ang bagal mo daw gimising, pagbibiro niya sa akin. Natawa ako. It's not that I don't want to wake up early. It's just that this past 2 days, dahil kasama ko si Alaric at Baby Leve, wala akong pinoproblema kaya napapasarap ang tulog ko. Si Alaric din kasi ang umaasikaso kay Leve sa umaga kaya wala akong inaalala. I know it's his duty as a mother to take care of Leve pero ginagawa kasi yon ni Alaric. Sabay silang naliligo. Sabay silang kakain. Kaya okay lang na late na ako gumigising. Bumalik ka na po pala, ate, nakangiti ko ding sinabi. Agad akong umupo sa barstool at saka kumain. Mabubisi ka nga daw po dahil sa preparation ng kasal nyo, kaya gusto ni sir na may kasama kang mag-aasikaso nun. Right. Pinag-usapan namin kagabi na kung ayaw kong pangit ang kasal namin, mag-prepare daw ako. Intimate wedding lang. Lilan lang ang imbitahan. Yung hindi mga tutol sa amin which means hindi imbitado ang pamilya ko at ang pamilya niya. It's sad not inviting your family pero okay lang din. I can't take it if they want us apart. Mababaliw ako sa mga ginagawa nila. They are sucking the life out of me. Matapos kong kumain ay siya rin ang pagdating ni na Tita Patricia, kasama ang mga kapitbahay namin. Rinig ko ang mga tinig nila kahit ang mga bata. Agad na umingay ang mansion. At pinangungunahan ito ng mga aling. Abay ang ganda naman pala nitong mansion ni na Serafina. Yung batang yon ay mayaman pala, rinig kong banggit ni Aling Jenna. Manghang-mangha ang boses niya. Tumawa si Aling Manes. Halata naman sa kutis nun na anak mayaman. Ni hindi nga marunong magluto at maglaba yon. Tumawa siya. Minsan na nga nasabi sa akin ni Manang na hindi daw marunong si Serafina sa gawaing bahay, tumatawang kwento niya. Manag is the one who scrutinized me once when was washing the clothes. Sinabi niyang hinihipo ko lang daw ang mga nilalabhan ko. Ang gwapo pa ng ama ni Baby Levi, kinikilig naman na sabat ni Ashley. Nangingiti ako sa mga naririnig ko. Nasa kusina pa kami ni Ate Shasha, pero rinig na rinig ko ang usapan nila. Serafina, tawag nila nang dumating sila sa kusina. Agad akong nakangiting bumaling sa kanila. Welcome, nakangiti kong bati. Agad ngumiti si Tita Patricia at saka lumapit sa akin para yumakap. Thank you, Tita, for coming. Mas magtatampo ako kung hindi ako imbitado. Si Tito, tanong ko nang hindi ko siya mahagilap. May importanteng inaasikaso. Bukas siya darating. I nodded. Niyakap ko din ang ibang mga bisita. Kahit papaano, maging parte sila ng buhay ko. Wala ngayon si Alaric dahil inasikaso niya ang pag-imbita. He also contacted wedding planner kahit rush. May darating din para decoration ang likod ng mansion. Doon ang magiging venue ng kasal. Funny how he wants to prepare for the wedding pero bukas na bukas din gaganapin. Bibigyan niya siguro ng stress ang mga organizer. Matagal ang naging kumustahan namin. Maraming tanong ang mga tao sa bayan kaya dinaldal nila ako. Mabuti na lang at naalala ko ang lahat ng nawalang memorya ko, kaya nasasagot ko na ang mga tanong nila. Mangha sila nang malaman nilang taga Manila ako. Ang layo kasi ng lugar nila sa Manila pero doon ako napadpad. Natigil lang kami sa kamustahan nang dumating ang decor team at tinawag nila ako para kausapin. Ma'am, ano po ba ang gusto niyong design? Tanong ng babae sa akin. May ibinigay siyang booklet na naglalaman ng iba't ibang klase ng outdoor wedding decor. Inisa-isa ko ang bawat picture. May isa akong nagustuhan. The aisle is surrounded with pink, purple and white flowers. Both sides have a long rectangular table for the guests. May mga flowers din na decor ang bawat upuan. The center stage is a gate-shaped with vines of pink, purple and white flowers. May mga artificial trees sa gilid para magmukhang garden ang paligid. I like this one, turo ko sa nagustuhan kong disenyo. Sakto naman nakararating lang ni Tita sa tabi ko at nakita niya ang pinili ko. Ang ganda niyan, Serafina, masaya niyang puri. I could hear the excitement in her voice. Nodded at her and offered her a smile. Dahil rush nga ang lahat,
agad sinimulan ang pagde-decorate ng backyard. Labas-masok ang mga staff ng organizer para ipasok ang mga gamit na kakailanganin nila. During lunch, lahat kami ay nagsitipon-tipon sa dining room. Doon pa lang nagamit yon kasi sa kusina kami madalas kumain. Ngayon na maramihan ay kailangan ng sa dining room. May dapat bang sundin na color sa isusuot bukas? Tanong ni Aling Jenna habang binibigyan niya ng pagkain ang isang anak niya. Wala naman. Kahit ano ang isuot niyo bukas, agad kong sinabi. Ayaw ko pa na mamroblema sila sa susuotin, sa loob lang naman ang kasalan. Not that it's in a high-end hotel na kailangan bagayan ng isusuot. Asan na ang magiging asawa mo? Hindi ko siya nakita simula nang dumating kami, usisa naman ni Ashley. Umisi pa siya sa akin na akala mo kinikilig. Inaasikaso ang papeles para bukas. Kinakausap din ang judge na mag-officiate ng kasal bukas. Matagal bago kami natapos sa dining room. Kung ano-anong usapan na ang napag-usapan bago kami nagpa siyang lumabas para tingnan kung ano na ang kinalabasan ng decor sa labas. Namamangha ako kahit nangangahalati pa sila. Nagmumukhang fairy garden ang likod ng mansion dahil sa mga flowers. Naroon na din ang long tables at ang mga upuan na nilalagyan ng decoration para pumantay sa theme. Ganito ang dream wedding ko, namamangahang sinabi ni Ashley. Nagtawanan ang nakarinig sa kanya. Bago yan, maghanap ka muna matinong lalaki, tumatawang sabat ni Aling Jenna. Kagaya ni Alaric. Nagsitawanan kami ulit. I wonder what happened to the party. Balak pa naman niyang maghahanap siya ng mayamang lalaki sa party. Hindi ko na siya natanong tungkol doon kasi umalis din kami sa huling araw ng party . Alas 5 ng hapon nang dumating si Alaric karga si Baby Leve. Napansin kong may mga kasama siyang mga bisita. I recognize Cole, this thy boss in his previous job, as one of them. The rest are unknown to me. Nahiya akong lumapit sa gawin nila kaya hindi na ako lumapit. Sina tita ay nasa taas na kasama sina Aling Jenna at iba. Gusto na nilang mamahinga kaya binigyan ko ng tag-iisang kwarto ang bawat pamilya. Dalawa lang kami ni Ashley ang nasa baba dahil ayaw pa naming mamahinga. Ang gugwapo, Serafina, bulong ni Ashley sa akin. Medyo kinurot ko siya dahil baka marinig kami. Pero imbes na tumahimik siya, mas lalo pang kinilig. Maririnig tayo, bulong ko. They are a group of 6 men including Alaric. Si Cole lang ang kilala ko. Sinusundot-sundot ni Ashley ang tagiliran ko nang biglang magtama ang mata namin ni Alaric. He motioned for me to get baby Levi who was sleeping on his shoulder. Wala tuloy akong nagawa. Ayaw kong lumapit pero kailangan kong kunin ang anak ko. Base sa pinag-uusapan nila, importante kaya hindi niya maiwan-iwan ang usapan. Nahihiya akong lumapit. Tumigil sila sa usapan nang malapit na ako. Agad kong kinuha si Baby Levi sa kanya. Akala ko, pwede na akong umalis nang makuha ko ang anak ko, pero naramdaman ko ang kamay ni Alaric sa bewang ko kaya hindi ako nakaalis agad. This is Serafina, formal niyang pakilala sa mga kaibigan niya. I shifted to wait. Hindi ko alam ang sasabihin. Nice meeting you, Serafina. Umisi ang bumati sa akin. Finally we met the legendary Salazar, natutuwang sabi niya. Umisi din ang iba. I realized I don't have to introduce myself because they already know me. Ano kaya ang pinagsasabi ni Alaric sa kanila? Tumawa ako ng mahina. It's nice meeting you. Iakyat ko lang si Baby Leve, alibi ko dahil gustong-gusto ko nang umalis sa presence nila. Mabuti na lang at hinayaan ako ni Alaric. Agad na sumunod sa akin si Ashley nang makita niyang aakyat ako. Hindi mo man lang ako ipinakilala, kunwari nagtatampo niyang sinabi. Umirap ako. May bukas pa naman, Ashley. Diskartehan mo na kung paano mo ipapakilala ang sarili mo. Tumawa siya ng kinikilig. Humanda sila bukas. Pag-akyat ko kay Levi ay hindi ako nakababa. Hindi na ako pinababa ni na tita. Pinaakyat pa nila ang pang-dinner ko para lang hindi ako makalabas. Sila na raw ang bahalang gumawa ng pwede pang gawin sa preparation. Kaya wala akong nagawa. Matapos kong kumain, naligo at pinatulog na nila ako. Alas 10 pa lang, sinasabihan na ako ni Ashley na matulog. Nasa kwarto ko siya at ilang beses na niyang nasabi na matulog ako. Nag-a-apply pa ako ng skincare, gusto na niya akong matulog.
Alam mo Ashley, kung gusto mong matulog ka. Kanina ka pa, kunwari ay naiinis kong sinabi sa kanya. Inirapan ko pa para tumahimik na. Umirap siya sa akin, kagaya ng pag-irap ko sa kanya. Ikakasal ba ako bukas? Hindi. Pero ikaw kaya matulog ka. Huwag matigas ang ulo, sermon niya. Natawa na lang ako sa kanya. Wala na akong nagawa. Matapos kong mag-skincare ay natulog na ako. Ayaw niya akong tantanan kaya natulog na lang ako. Kinabukasan, nang magising ako, sa kwarto ulit ang breakfast ko. Ayaw nila akong palabasin. Baka daw makita ko si Alaric. Bawal daw magkita ang ikakasal. Now that they mention it, hindi nga natulog sa tabi ko si Alaric. Si Ate Shasha ay inasikaso si Baby Levi, kaya wala rin siya sa tabi ko nang magising ako. Anong feeling ng ikakasal? Tanong ni Ashley sa akin. Binabantayan talaga niya ako baka daw lumabas ako. Nakahiga siya sa kama ko habang nakatitig siya sa akin. Nasa vanity table ako at doon kumakain. Napaisip ako. I feel happy and excited. I've been waiting for this. Noong una pa lang naman ay ito na ang plano ni Alaric sa amin. He would always say na hindi ako forever mananatili sa poder ng magulang ko. Ang hindi ko lang naman inaasahan dito ay ang pagtanggi ng magulang ko. Kasi dati naman, hindi ko pa alam na kalaban pala siya. Nang malaman ko, huli na dahil nahulog na ang loob ko sa kanya. Kaya wala na akong nagawa. Mahirap kalabanin ang puso. It would always put me down whenever I'm considering leaving him. Parang guguho ang mundo ko lalo pa na wala naman siyang kasalanan para iwan siya. Now that I'm finally marrying him, lahat ng sakit na pinagdaanan ko dahil lang sa magkasama kami, parang masasabi kong worth it naman. He's always been worth it. I don't think I'll fall to someone after him. Kung hindi siya ang para sa akin, hindi ko nakikita ang sarili ko na magmamahal ng iba. I feel blessed and happy, thanking na isagot ko kay Ashley, couldn't think of the proper words to explain what I'm feeling. Narinig kong nagpawala ng malalim na hininga si Ashley, sana talaga, makahanap din ako ng kagaya ni Alaric ang mga lalaki kasi ngayon ay ewan ko. Mga manloloko parang natunugan ko ang bitterness sa tono niya. Agad na tuon ang attention ko sa kanya, ano pala ang nangyari sa party noon ni Mayor? Di ba naghunting ka doon ng mayamang lalaki? Curious kong tanong. Puro hindi single. Nakakainis. Lahat siguro ng gwapo at mayamang lalaki, hindi na babakante reklamo niya. Gumulong-gulong pa siya sa kama ko dahil sa naalalang frustration. You know what Ashley, hindi mo naman kailangan na gwapo o mayaman na lalaki. Kung mabait at responsable naman ay okay na, payo ko sa kanya. Nasasabi mo lang yan kasi gwapo ang magiging asawa mo. Hindi ka maumay na titigan siya kahit magdamag pa yan. Inirapan ko na lang. Hindi niya gets na ang punto ko lang ay di bale ng hindi kagwapuhan. Basta ba mabait at responsible. May mga gwapo nga pero asyol, jerk, bastard naman. Nakinig na lang ako nang sinasabi niya kung paano siya makikipagkilala sa mga kaibigan ni Alaric mamaya. Mamayang hapon pa ang kasal kaya may time pa kami para dumaldal. Kunwari dadaan ako sa tabi nila, tapos di ba high heels ang isusuot ko kaya kunwari matatapilok ako. Tumatawang sinabi ni Ashley, humiyaw pa siya sa kilig. Tumatango na lang ako sa mga plano niya. Malapit na akong matapos kumain nang biglang bumukas ang pintuan. Kita kong pumasok si tita at sina Aling Manis. Hisa, hindi ka pa tapos kumain, tanong ni tita. Nandito na ang magma-makeup sa'yo. Hinihintay ka nila sa kabilang kwarto. Ang tagal niyang kumain. Hindi pa siya nakakaligo, sumbong ni Ashley. Napaawang ang labi ko. Aba, sino ba ang dumaldal sa akin kaya ako bumabagal? Mabilis lang akong naligo. Matapos ay pumunta na ako sa kabilang room para ayusan na ng mga makeup artist na kinuha ni Alaric. Basa pa ang buhok ko pag upo ko ng vanity table. Paglabas ko ng kwarto ay wala na sina tita at Ashley pero hindi paglilimang minuto nang pumasok si Ashley basa din ang buhok. Umupo siya sa kabilang vanity table. Tapos ay may pumasok na dalawang makeup artist para asikasuhin siya. Nag-request ako sa asawa mo na baka kunan ako ng makeup artist din alam mo na. Yung plano ko, makahulugan niyang sinabi. Tumawa na lang ako. Hindi ko alam paano siya nag-request. Ayaw ko na lang isipin.
Palagi pa naman akong ginagawang dahilan yan para masunod ang gusto niya. "You're so pretty, madam," kalaunan ay puri sa akin ang nagma-makeup sa akin. Ninitian ko na lang siya. Nahihiya na napuri ako. "Ako po, maganda 'di ba?" biglang sabat ni Ashley. Natawa ang nagma-makeup sa akin. Narinig ko din na hatawa ang nagma-makeup sa kanya. "Maganda ka naman," tumatawang sinabi ng makeup artist sa kanya. Ashley giggled. Gusto ko, isang tingin pa lang sa akin, mai-inlove na sa akin ang titingin, demand niya. Ay dapat sa bride yan te, angal ng makeup artist ko. Tumawa ako sa usapan nila. Nako, pagbigyan niyo na ako. Kahit naman anong mukha ni Serafina, gusto ng magiging asawa niya. Ako kasi namimingwit pa ako sa bisita. Kaya kailangan pinakamaganda. Ngumisi si Ashley at tumawa ng mababa. Yung parang may binabalak na masama. Parang suportado kita dyan, tumawa ang makeup artist niya. Sige, pagagandahin kita, sang-ayon niya. Pati siya ay parang may binabalak din na masama sa tono niya. Nagtawanan na lang ang nakakarinig sa usapan. Mabuti at wala dito sina tita. Kung hindi, lagot talaga itong Ashley na to. Matapos akong make-upan, tinulungan ako ng mga makeup artist na isuot ang simpleng pink gown na ngayon ko lang nakita. Didn't know there's a dress prepared for me. Akala ko kahit ano lang sa mga puting dress ko ang isusuot ko. It was an off-shoulder white wedding dress. May slit siya sa gitna. There were glitters everywhere that it shone under the light. Kabado ako nang pababa ako ng hagdanan. Nauna na ang mga bisita sa labas. Nahuli ako para magmarcha. Sinabihan ako na kasaina kong magmamarcha si Tito James at Tita Patricia. I was alone when was walking downstairs. Nasa labas na ang ibang bisita. The event made me feel overwhelmed. I inhaled deeply when stopped in front of the back door. Pagbukas nito ay makikita agad ang ginawang altar para sa wedding. Hindi ko alam ilang minuto akong nanatili doon. Kumalabog ang puso ko nang unti-unting bumubukas ang pintuan. Unang sumalubong sa akin ay ang romantic music na nag-play sa speaker. And then once the door is fully opened, nagtama ang mata namin ni Alaric. Agad sumilay ang ngiti sa labi namin. Ilang hakbang mula sa akin ay sina Tito at Tita, sila ang maghahatid sa akin kay Alaric. Kinakabahan ka? Tanong ni Tito nang nasa tabi na nila ako. Kabado akong tumawa. Konti lang. Tito nodded. He's a great guy. Umiti ako. In my eyes then were fixed on Alaric. Isang gabi at kalahating araw ko siyang hindi nakikita pero parang ang tagal na naming hindi nagkita. Kumakalabog ang puso ko nang makita ko siyang naka-white tuxedo. He was smiling genuinely too while patiently waiting for me. Nagpakawala ako ng malalim na hininga at kinalma ang sarili. Hindi ko alam kung bakit para akong mag-breakdown ngayon. I am marrying the love of my life yet. No, this could have been more happier if I had the family here with me. I'm grateful for Tita and Tito. I really am pero mas maganda sana kung si Papa at Mama ang kasama ko. Medyo namumuo ang luha sa mata ko nang naglalakad na kami papunta kay Alaric. Every step is like pathway for every happiness. And I'm praying that after this marriage, no one would want to break us apart. Don't think he will allow it anyways. Not when have the right to be with him. Sa paglalakad ko palapit sa kanya, umihip ang malamig na hangin na naging dahilan ng pagsayaw ng mga dahon ng puno. The sound of leaves waving mixing to the already playing romantic songs added to the ambience of the place making it more magical. Nang nasa dulo na kami, agad na tumayo ng matuwid si Alaric at kinuha ang kamay ko kay Tito. Umiti siya kay Tito at Tita bago niya itinuon ang buong atensyon sa akin. Kita ko ang pag-angat ng sulok ng labi niya. Finally, Kevin, do you take so much time walking, ha? Bulong niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya ngayon sa kamay ko. Hindi ko naiwasang mapairap. Aangal sana ako kaya lang ay biglang tumikim ang judge sa unahan. We are gathered here today to witness the union of two souls who have chosen to walk this journey of life together, hand in hand, heart to heart. Rinig kong may pumalakpak sa mga bisita. I also heard Ashley's suppressed scream. I smiled. Marami pang sinabi ang judge tungkol sa pag-aasawa. I was listening but my attention was on Alaric.
His thumb brushed against envy knuckles, calming me. Hawak niya ang kamay ko kaya ramdam niyang medyo malamig ang kamay ko. Huminga ako ng malalim nang makita kong magsisimulang magtanong ang judge. I could feel my heart pump rapidly. Alaric held both of his bands and bore his entire attention on me. Seryoso ang mukha niya. Hindi ko na makita ang kanina na medyo maluko niyang mukha. Do you, Alaric Ferrer, take Serafina Salazar to be your lawfully wedded wife? To cherish her, to honor her, and to stand by her side through every season of your lives? Edo, agad niyang sagot. Ang mata niya ay nanatili sa mata ko. Stricto at authoritative. Parang paparusahan niya ako kung may gawin akong hindi niya gusto. And do you, Serafina Salazar, take Alaric Salazar to be your lawfully wedded husband? To cherish him, to honor him, and to stand by his side through every season of your lives? I swallowed. Titig na titig din kay Alaric. Unlike him, hindi agaran ang pagsagot ko. Tinitigan ko kung paano nangunot ang noo niya. Kung paano dumilim ang mata niya at kung paano naging iritado ang mukha niya. I smiled at him when felt his hands pinching my hands. Edo, kalaunan ay sagot ko. I saw how he licked his lips. Pero hindi na nawala ang pagkairitado ng mukha niya. Lumapit si Baby Levy at ibinigay sa amin ang singsing namin. Agad kinuha ni Alaric ang singsing para sa akin. He said vows while making me wear the ring. Ganon din ang ginawa ko sa kanya. Plan to live these exchanged vows. Alam ko naman na through our marriage journey may mga away na mangyayari pero knowing Alaric, I know we can resolve it. Ye saw the power vested in me by the law, and in the presence of your loved ones, I now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Isang hakbang ay agad niyang sinakop ang distansya namin. Hinawakan niya ang nakasaklob na veil sa akin. Pagkatanggal niya dito ay hinawakan niya ang baba ko, at saka mabilis akong siniil ng halik. I heard cheers from the guests while Alaric is enjoying prolonging the kiss. Naghabol ako ng hininga nang matapos ang halik. And then felt his lips on my ear. I love you, wife, mababang tonong bulong niya. Mommy, Daddy, biglang tawag ni Baby Leve. Nakangiti siyang tumakbo sa amin. He's also wearing a white tuxedo just like his father. I saw from Eve peripheral vision na kinukunan kami ng pictures ng photographer. We are unaware of it but now I am just the husband and son. Nonetheless paid no attention to it. Mommy, utiful, natutuwang sinabi ng anak ko. Kinarga siya ni Alaric para magpantay ang mata namin. Alaric chuckled. I know your mommy is beautiful. That's why she's here now married to me. She's now the Rec Ferrety. Agad ko siyang sinipat. Paano pala kung pangit ako? He just smirked and didn't tearfully answering me. Bahagya niya pang tinaas ang kilay niya. May lumapit sa mga kaibigan ni Alaric kaya medyo lumapit siya sa kanila kasama ang anak ko. I was left at the mini stage. Pinagmasdan ko kung paano magsaya ang mga bisita. The wind blows making the leaves sway. Unti-unting lumulubog ang araw. The light that surrounds the garden started to show their magical effects. Huminga ako ng malalim at saka ngumiti. Finally, after so many struggles, we finally made it. I'm now married to the man I love. Matagal na tapos ang celebration, inabot ng madaling araw. Pero kahit ganon, maiilang mga bisita na piniling umuwi matapos ng celebration. Kasama na roon ang mga kaibigan ni Alaric. Understandably naman kasi puro importanteng tao ang mga yon. Sina tita ay nanatili sila. Bukas pa sila aalis dahil mahirap magbayahe ng gabi. Pag-akyat ko ng kwarto namin, tulog na si Baby Leve. Binalingan ko ang orasan at kita kong alauna na. Pumipikit na ang mata ko dahil sa antok. Pagod akong humiga sa gilid ng kama. Ramdam kong agaran ang pagkaidlip ko kung hindi lang ako tinanong ni Alaric. Wife, you haven't changed yet. Hirap na hirap akong sumagot. I'm too sleepy. Bukas na, garagal kong sagot at naidlip na ulit. Hindi pa ako tukuyang nakatulog nang naramdaman kong isa-isang natanggal ang suot kong heels. I then felt the zipper of Ethva dress loosen. I was falling asleep but I could also feel what Alaric was doing.
Sadyang tamad lang ang utak kong mag-function. When he removed the dress, agad niya akong pinasuot ng t-shirt niya. And then it stopped. Nakaidlip ulit ako. Pero ilang minuto ang lumipas nang may maramdaman akong malamig sa mukha ko. I moaned in annoyance kaya narinig kong tumawa si Alaric. I'm removing your makeup. Stay still, natatawa niyang utos. Hinayaan ko na lang. He did it gently kaya rin mas nahili pa ako at doon na tuluyang nakatulog. Kinabukasan, kahit pagod ay napilitan akong gumising ng maaga. Ngayon kasi babalik sina tita sa nayon kaya kailangan ko silang asikasuhin. Sinamahan ko silang mag-breakfast ng maaga. Pinipigilan ko silang sa tanghali na sila umalis pero may kanya-kanya silang trabaho sa nayon kaya kailangan nilang maagang umalis. Bisita kayo minsan, ani tita matapos akong beso. Umiti ako. Of course, tita. Bibisita talaga kami. Paalam Serafina. Pakisabi na rin sa asawa mo, nakangising sabi ni Aling Jenna. Matapos nilang magpaalam ay umalis rin ang van na sinasakyan nila. Biglang tumahimik ang mansion pagkawala nila. Naiwan akong nakangiti kahit wala na sa paningin ko ang kotseng sinasakyan nila. Bumalik ako sa kwarto pagpasok ko. Tulog pa ang mag-ama ko dahil maaga pa naman. Pagpasok ko, tahimik pa rin. Lumapit ako sa kama. Umisi ako at saka humiga sa dibdib ni Alaric. Isiniksik ko ang ulo ko sa lig niya. I heard him groan but his hands wrapped around me. Good morning, he greeted. Matulog muna tayo ulit. I giggled. One move at napunta ako sa gilid. Agad niyang ipinatong ang paa niya sa akin para hindi ako makawala. He then hugged me tightly. Umalis na ang mga bisita, balita ko habang pinipikit ang mata. SSM now let's sleep, he said hoarsely. I smiled. Sa una ay pinapakinggan ko pa ang tibok ng puso niya hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog ulit ako. Paggising ko, rinig kong naglalaro si Baby Levi malapit sa kama. Rinig ko rin na may katawagan si Alaric. Bumaling ako sa gawin niya at kita kong nakatapis lang siya ng towel sa bewang. Basa pa ang buhok niya. Mommy, tawag ng anak ko nang makita niyang gising ako. Bumaling si Alaric sa akin pagkarinig niya kay Leve. Morning, baby, bati ko. Tumawa ang anak ko. Hawak niya ang sinturo ni Alaric at hinihila niya ito habang tumatakbo. Bagong ligo rin siya at nakabihis na siya kumpara kay Alaric. I guess inuna niya muna ang anak. Bumangon ako habang may katawagan pa si Alaric. Pumasok ako sa banyo at agad naligo. Good thing kasi paglabas ko, hinihintay nila ako. I want to eat breakfast with them. Nasasanay na silang iniiwan ako. Nakangising Alaric ang sumalubong sa akin paglabas ko. You're supposed to be tired, makahulugan niyang sinabi. Dumilim pa ang mata niya sa katawan ko. Sinimangutan ko siya. Kita naman niyang hindi ko na nagawang magpalit kagabi. Bumaba kami sa kusina. Payapa kahit tatlo lang kami. Umiti ako habang sinusundan si Alaric na karga si Leve. This would be our usual routine, huh? Susulitin ko while it lasts. I have plans when everything is settled. Hindi pa namin napag-uusapan ni Alaric pero I want to go back to work. Alam ko na bata pa si Levi but I also want to work. Pwede naman siguro yon. Maghahara na lang kami ng nani. Since baby Levi isn't that hard to take care of. Though for now, wala pa naman akong balak. Masyado akong napagod sa mga pinagdaanan ko, kaya gusto ko na lang na makasama ang mag-ama ko. We will go back to Manila this afternoon, biglang sinabi ni Alaric. Tapos na kaming kumain at umiinom na lang ako ng kape. Kumunot ang noo ko. Sinong titingin sa mansion? Mamaya pa darating ang mag-clean up ng decoration may iwan ako, dagdag ko just to tease him. Agad kumawala ang tawa sa labi niya. Wife, you really think I'll leave you here? Nanunuyan niyang sinabi. Tinaasan pa ako ng kilay. If I have to tie you up with me para lang sumama ka, gagawin ko. Dumilim ang mata niya at may mapaglarong ngiti sa labi. Tumawa ako at inirapan din siya. As if naman na magpapaiwan ako. There's no way. Kaya matapos naming kumain, naghanda na ako. Hindi ko alam kung may mga damit na ba si Levi sa penthouse, kaya nag-impake ako ng pamalit niya. Nasa baba sila habang mag-aayos ako ng dadalhin.
Kinakausap ni Alaric si Ate Shasha kung ano ang gagawin. Saktong natapos ako ng 9:00. Hindi na daw kami magtatanghalian dito at mag-drive-thru na lang kami. Kaya pagbaba ko, mabilis kaming umalis. Kinakalikot ko ang sound system ng kotse nang biglang nagsalita si Alaric. You haven't talked to your family? Napakurap-kurap ako. I wonder if he knows a run away from Ivy family. I don't have a phone, alibi ko. Natotoo naman din. Use my phone. Your mother is worried about you. Pumunta sila kahapon sa penthouse para hanapin ka, seryoso niyang sinabi. Bigla tuloy akong kinabahan. Kinuha ko ang cellphone niya at saka nag-isip ng sasabihin. Hindi ko alam kung sino ang kakausapin. I'm also guilty for running away kaya nag-decide akong magte-text na lang. Serenity, si Serafina to tell mama that I'm okay. Bibisita din ako. Matapos kong masend ang text ay hindi ko napigilang tumingin sa iba pang messages. Napatango-tango ako nang makitang puro lalaki ang ka-text mostly about business. After a few minutes, narinig kong tumawa si Alaric. Enjoying his phone, Elizabeth. Umuso ako. Nasa pinakadulo na ako ng message niya at wala naman akong nakitang babae maliban sa mama niya at kina Annalise at sa mga ibang pinsan niya. Umirap ako. Naninigurado lang. Ibabalik ko na sana ang cellphone nang biglang pumasok ang reply ni Serenity. Nasaan ka daw? Pupuntahan ka namin. It's about the engagement of Alaric. Nag-isip pa ako kung magre-reply ako kay Serenity pero nagpa siya akong huwag nang mag-reply. Ang importante alam nilang okay lang ako. Kaya nang mabagot ako sa cellphone, Alaric ay ibinalik ko rin. Gabi na nang dumating kami sa penthouse. Tulog na si Baby Levi at pati ako ay inaantok na rin. 2:00 ng gabi kami dumating kaya mabilisan lang akong nag-ayos. I'll wear my satin night dress and do a quick night routine before I sleep. Si Alaric ay may ginawa pa sa laptop niya kaya hindi ko na alam kung kailan siya natulog. At dahil late akong nakatulog, tanghali din akong nagising. Pero unlike sa mansion, dito sa penthouse may staff si Alaric. May nagluluto ng breakfast at may naglilinis. Don't really need to wake up early just to do household chores. Tahimik sa kwarto nang magising ako. Ako lang mag-isa. Mumiwi ako nang kumalam ang sikmura ko dahil kaunti lang ang nakain ko kagabi. Kaya kahit ayaw ko pang bumaba, napilitan ako. Hindi na ako nag-abalang mag-ayos. Pati suklay ay wala. Plano kong sa baba na rin magsipilyo, kaya bumaba ako ng bagong gising. Pupungas-pungas pa ako sa hagdanan at pilit na minumulat ang mata. Ramdam kong nakababa pa ang isang strap ng night dress ko. Dahil sa antok, hindi ko namalayan ang mga matang nakatitig sa akin. Nakababa na ako nang makita ko kung sino-sino ang nasa baba. Agad akong napasinghap sa gulat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nawala lahat ng antok ko. Agad kong nahanap si Alaric. Nakaupo siya sa living area at nang makita niya ako ay agad siyang lumapit sa akin. Good morning, wife. He chuckled. Gulat akong humarap ako sa kanya para hindi ako mapabaling sa mga bisita. He licked his lips as he put back the strap of the dress. Bakit sila nandito? Kabado kong tanong. Mabilis akong lumingon sa bandang entrance at doon ko nakitang may mga bodyguard din sa loob. Lahat sila ay tahimik at nakatitig sa amin ni Alaric. Umawang ang labi ko para magsalita sana nang biglang bumaba ang ulo ni Alaric at saka ako mabilis na hinalikan. Natuptap ko ang labi ko at inirapan siya bigla. Wala pa akong toothbrush eh. He smirked and licked his lips. Your parents begged me so, let them. Yve's parents threatened to shoot the men if they didn't allow them so, let them, sinabi niya. Don't worry, I have the men here and outside. One wrong move and they're out. You heard it. Yve's parents and Alaric's parents are here. Si Serenity, tita at tito. Kasama naman ng parents ni Alaric si Annalise. Lahat sila ay titig na titig sa amin. Si Levi ay nakay Serenity, nilalaro niya. You didn't tell me. I look like a mess, biglang tinablan ako ng hiya. Hindi ko pa nakikita ang mukha ko. Teeth, You're always beautiful. He trailed off, nilapit niya ang ulo niya sa gilid ko. In fact, if I saw you like this in our bedroom,
You might not have to go down. You'll probably moan if the name, he whispered sensually. Agad ko siyang tinapal sa dibdib. Tumawa siya dahil sa ginawa ko. Umayos ka. Andito si Mama. Baka kalagkadin niya ako dahil sa ginagawa mo, mahina kong bulong. You go and eat first. I'll handle them if you don't want to talk to them. Doon ko lang naalala na gutom nga pala ako. Kaya kahit wala pa akong ayos, nagpa siya akong pumunta na sa kitchen. Tumuwo ako at mabilis na naglakad papunta sa kusina. Nakahain na ang pagkain ko pagdating ko. Nagsimula akong kumain nang maupo ako. I could feel the tension around the house. Paanong nasa iisang bahay ang parents ko at ang parents ni Alaric? Is this even possible? Never in the wildest dreams did imagine witnessing them in one room. Nangangalahati ako ng kinakain nang makita kong naglalakad patungo sa akin si Mama. Agad akong napatuwid ng upo. Kabado kong hinagilap ng tingin si Alaric at kita kong tumango siya sa akin. That instantly made me calm. Anak, paunang salita ni Mama. She smiled at me sadly. Elif, did you run away from home? Malungkot niyang tanong. I could see moist in her eyes. Agad akong nag-guilty sa ginawa ko. Pero kung hindi ko naman ginawa yon, I swear mababaliw ako sa bahay. Kung palagi kong maririnig na pinapalayo nila ako kay Alaric, tapos ang alam ko ay engaged pa siya kay Eliza, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. I'm sorry, Mama, tanging nasabi ko. Is it true? Tanong niya. Na nagpakasal kayo? Umawang ang labi ko. Akala ko ay hindi pa nila alam kaya nagulat ako. Tumango ako. Opo. Kahapon po, mahina kong sinabi. Nag-iwas ako ng tingin nang makita kong bumaksak ang balikat ni Mama. Ate, Baby Levi wants to drink milk, tumatawang sinabi ni Serenity. Karga-karga niya ang anak ko. Dahil sa tensyon sa usapan namin ni Mama, agad akong tumayo at lumapit sa nakahandang bottle ni Levi. Lalagyan lang ng milk para mabilis. Don't go to them. They're bad, rinig kong bulong ni Serenity kay Levi. Bahagya akong lumingon sa kanila at nakita kong tinitignan ni Serenity ang banda kung nasaan ang parents ni Alaric. Bad, curious na tanong ng anak ko. Titig na titig siya kay Serenity. Tumawa si Serenity. Yes. Bad. Serenity, mahina kong suway. Marinig ka nila. Uy. Totoo naman sagot niya. Napairap ako sa kawalan. Matapos kong magtempla ay agad akong lumapit sa kanila. Agad na hiningi ni Levi ang milk niya at agad na ininom. So, you marry him? Biglang tanong ni Serenity nang makitang busy na si Levi sa milk niya. Umuso ako at hindi na nagsalita. Tapos hindi mo man lang sinabi sa amin? No invites, parang nagtatampo niyang sinabi. You stole and by money. Dapat ay kahit ako inimbita mo. Humalukip-kip siya. Do you know how many scolding received just because it was sleeping when you run away? Maladrama niyang kwento. Bakit ka kasi tulog? Nagbabantay ka ng pasyente, Serenity, gaya niya sa boses ni Tita. Your mama is in another room. Kung alam ko lang natutulugan mo lang ang kapatid mo, si Scarlett na lang sana ang pinagbantay ko, gaya niya naman kay Papa. And don't think that stopped there. Marami pang iba. In the ear almost bleed. Gusto kong tumawa pero nasa tabi namin si Mama kaya pinigilan ko. Tumikim na lang ako at kunwari may nakaharang sa lalamunan ko. I shifted the weight when I suddenly heard Alaric. Wife, did the parents decided to have their lunch here? How about your parents? Biglang tanong ng asawa ko, tumingin siya kay Mama na nasa tabi ko. We'll have our lunch here too. Isali mo na rin ang dinner, ani Tita. Pati siya ay lumapit na rin sa kusina. Nanlaki ang mata ko dahil sa narinig kong sinabi ni Tita. I wasn't ready for this. Hindi pa nga ako ready sa confrontation about sa kasal namin, tapos biglang kakain sa isang table ang dalawang pamilya. This isn't happening. Okay, sang-ayon ni Alaric sa sinabi ni Tita. Hindi man lang niya naisip na baka hindi magandang plano yon. Umalis si Alaric para lumapit ulit sa parents niya na nasa living area. Naiwan ako kina Tita at Mama. Si Serenity ay nakangisi sa akin.
Kunwari, busy kay Baby Levi pero halatang ready makinig ng sermon. Saan ka pumunta nung tumakas ka? Tanong ni tita nang nakaalis na si Alaric. I shifted weight. Sa Angeles, tita. Angeles? Saan doon? Nabenta na ang mansyon kaya saan ka pwedeng pumunta doon? Curious na tanong niya. So it's really true, huh? Bakit kaya hindi alam ni na mama na nabenta pala yon? Kung alam niya, hinding-hindi niya ako papapuntahin doon nung gusto niya akong tumakas. Hindi ko sinagot si tita. I'm still a bit hurt, teased her. I can't forget how she inconsiderately told me about the fake engagement of Alaric kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko. I remember how it made me even weaker when read the magazine. Magbibihis lang ako, sinabi ko para makaalis ng kusina. Sasama ako, agad na sinabi ni Serenity. Hindi na ako nagprotesta nang makita kong kinarga niya si Levi at saka tumayo para sumama sa akin. Sa living area, sa isang sofa, nakaupo roon si Papa at Tito kasama nila ang papa ni Alaric. Sa isang sofa naman na medyo malayo sa unang sofa, nandoon si Alaric, ang mama niya at si Annalise. May kanya-kanya silang usapan. I noticed na kalmado namang nag-uusap sina Papa at ang papa ni Alaric. Akala ko kasi baka may suntukan na mangyayari. Nilampasan ko sila at agad na pumunta sa hagdanan para makapag-ayos na. Rinig ko namang sumusunod nga sa akin si Serenity. Kaya lang, nahinto ako sa paglalakad nang marinig kong magsalita ang mama ni Alaric. Excuse me, can we have my grandson? Formal niyang sinabi. Napalingon ako sa gawin nila at kita kong nakatingin siya kay Serenity. Wala akong nasabi nang makita kong tumango sa akin si Alaric. 8. Ano? Ibibigay ko ba? Pero bago pa ako makapagsalita, naunahan ako ni tita. We are still bonding with him, Kiara. Agad na umangal ang mama ni Alaric. Kita ko kung paano tumaas ang isang kilay niya. I heard that Serafina went home with her son. Imposible naman na hindi niyo pa nagagawang magbonding noon. I could hear the sarcasm in her tone. We did. But we are also busy fixing things kaya hindi namin nasulit, ani tita, may sarcasms na rin ang tono. Napahilot ako ng sentido. Pinanliitan ko ng mata si Alaric, siya ang nagpapasok sa kanila, kaya siya ang mag-handle sa kanila. Alam ko naman na imposible talagang maging peaceful kapag nasa lisang lugar sila. I've witnessed how far tita and mama can go just so, can't be with Alaric, kaya hindi na nakakapagtaka to. Mabuti pa talaga sina Papa at kalmado lang. And in fact, sila dapat ang magpatayan kasi ang mga ama nila ang nagkaaway. Bakit ang mga asawa na ngayon ang hindi magkasundo-sundo? Eddie, at least you bond. Huwag niyong ipagdot ang apo ko. Hindi lang kayo ang may karapatan para makasama siya. Halatang irita ang mama ni Alaric pero pilit niyang pinipigilan. Burmaling ako kay Serenity nang marinig kong tumawa siya ng mahina. Paano ba yan, Baby Levi? Kailangan mong mamili. Hindi ka pwedeng maging Salazar Ferrer. Bawal yon. Pinanliitan ko siya ng mata. It didn't help that Levi is so attentive with her. Baka mamaya kung ano pa ang matutunan niya sa kanya. Oh please, we were occupied with how we will separate our family from yours. Hindi namin nasulit ang bata. Tita trailed off as she faced the direction of Kiara. At isa pa, bakit hindi niyo makasama ang bata nang nanatili siya kay Alaric? Medyo nanlaki ang mata ng mama ni Alaric sa narinig niya. Hindi niya siguro inasahan na napunta rin pala si Levi kay Alaric. Annalise shifted on her seat before she spoke. Those time, nasa Italy si Alaric at isinama niya ang anak niya. We didn't get the opportunity to be with him. Agad na tumango ang mama ni Alaric. I wonder if she knows about that. Nasabi sa akin ni Alaric na hindi na niya nakakausap ang parents niya simula nang maaksidente ako. I wonder if they're okay now. It's not that I don't want them to be okay. That would be great. Okay lang na nag-uusap sila. Huwag lang ako bigyan ng responsibility na makisalamuha sa kanila, lalo pat alam kong ayaw nila sa akin. If they stay away from me then it's fine with me. Kita kong magsasalita na si tita, kaya lang ay natigil nang makita namin na biglang tumayo ang papa ni Alaric. Pati ako ay kinabahan. Kasi sa lahat ng nagbabangayan dito, siya dapat ang may karapatan kasi siya naman ang namatayan ng ama. Stop fighting over Dinvay grandson, utos niya.
Hindi naman siya galit pero nakakatakot ang aura niya. He's too formal and serious. Wala na kaming nasabi ng kunin niya kay Serenity si Levi. Pero yung anak ko, takang-taka kung bakit siya kinukuha ng papa ni Alaric. Mabuti na lang at hindi siya iyakin. Kung sino-sino na lang kasi ang bumubuhat sa kanya nung nasa na yun kami kaya nasanay siya sa maraming tao. Susta, let's go to your room, Serafina, biglang sinabi ni tita nang makita niyang lalapit ang mama ni Alaric sa asawa niya. Binalingan ko si papa at tito at kita kong okay lang naman sa kanila nakausap nila ang papa ni Alaric. I could also see that they were smiling a little because of Ezra's son. Naisip ko tuloy kung pwede kayang magkabati pa ang dalawang pamilya. This hatred has been going on since forever. It should stop. Kaya lang, nang marinig ko ang sabat ulit ni tita, parang ang labo nga na mangyari yun. I know she's still insecure. College pa lang ay inggit na yan sa akin, rinig kong bulong-bulong ni tita. Sinakto niyang padaan ang mama ni Alaric kaya narinig niya. Matalim agad ang pinakawalang titig ng mama ni Alaric kay tita dahil sa narinig niya. Isabella, suway ni mama. Tita, tara na, aya ko nang mapansin kong medyo mas lumala ang tension kina tita at Kiara. Agad akong tumalikod matapos kong ayain si tita. Kung sasama siya sa taas o hindi ay bahala na siya. Though, what she said made me think she knew Alaric's mom during her college days. I wonder what their story is. Nang dumating ako sa kwarto, si Serenity lang ang nakita kong sumunod. Hindi na tumuloy si tita at mama. Paano niyo nalaman na nandito ako? Tanong ko kay Serenity nang maisara niya ang pintuan. I don't know. Basta sinabi lang sa amin ni tita itong address ng penthouse. Naturally, pupuntahan namin para mahanap ka, sagot niya with her in a matter-of-fact tone. Where's Scarlett? Tanong ko na lang. Serenity sighed. You know how studious that one is. Nasa university, sinusunog ang kilay kahit alam naman niyang siya ang overall valedictorian. At ikaw? Wala kang trabaho. Tinaasan ko siya ng kilay. Para siyang nasamid pero tinakpan niya, kunwari naubo siya. Okay lang naman. Approve naman ang leave ko. Nag-iwas siya ng tingin at kunwari sinusuri ang kwarto. Nagtaka ako pero nang makita ko ang orasan nataranta ako at agad na pumasok sa bathroom. Malapit na ang oras ng tanghalian kaya kailangan kong maligo na. Matapos kong maligo ay agad-agad akong nag-ayos ng mukha. Light makeup lang naman. Tapos ay sinuot ko ang floral dress na hindi ko pa nasusuot simula ng bilhin sa akin ni Alaric. Well, karamihan sa mga damit ko rito ay hindi pa nasusuot. May mga tag pa. Paglabas ko, nasa kama si Serenity may malalim na iniisip. Pero nang makita niya ako ay agad siyang ngumiti. As much as I wanted to ask her what is her problem, kinakabahan naman ako sa nangyayari sa baba, kaya agad ko siyang inaya na bumaba na kami. Naabutan kong nag-uusap ulit sina Papa at ang Papa ni Alaric. Nasa mama na ni Alaric si Levi, nilalaro niya kasama si Annalise. Si Mama at Tita ay nasa kusina. Naabutan kong may sinasabi si Tita kay Mama at kita kong nakakunot ang noo niya. Sinalubong ako ni Alaric nang pababa ako. Nakangisi siya. Anong nangyari? Agad kong tanong. He chuckled. Wala. Just a little stabbing. Umawang ang labi ko. This is serious, reklamo ko. Para kasing nag-i-enjoy pa siya sa mga nangyayari. Ngumisi si Alaric. Umirap ako nang pinalandas niya ang dalawang kamay niya sa bewang ko. They need to get used to each other. Lalo ngayon na magbalaay na sila. Tumikim si Serenity sa likod namin bago niya kami nilampasan. Lumapit siya kina Mama. Naging 3 grupo ngayon ang mga bisita namin. Grupo ni na Papa, sina Mama at ang mama ni Alaric. Ito na ba ang kakain sa isang lamesa? Nagalit ba ang parents mo nang sinabi mong kasal na tayo? Tanong ko. Ngumiti siya. Ang kamay niyang nasa bewang ko ay pinalupot niya sa likod ko kaya mas lalo pa akong napalapit sa kanya. Maybe. I don't know. I just informed them. Wala akong pakialam kung payag sila o hindi. He trailed off as he kissed the forehead. He then licked his lips after. Kung ayaw nila hindi ko sila nakitaan ng angal. Umuso ako. Bigla kasing tumahimik and I got conscious.
Bahagya akong bumaling sa gawin ni na Papa at nakita kong nakatingin sila sa amin. Kaya pala tumahimik sila kasi nakikichismis sila. Wife, tawag ni Alaric kaya nabaling ang atensyon ko sa kanya. What? Tinaasan ko siya ng kilay nang makita kong nagpipigil siya ng tawa. You never call me husband, reklamo niya. Agad akong napairap sa narinig. Kahit naman Alaric ang itawag ko sa'yo, it will never change the fact that you're a daily husband. Tia says you're never sweet to me. Husband, tawag ko para tumahimik na siya. Agad siyang tumawa. Pangit pala ang husband. Hubby Kael, reklamo niya ulit. Kahit naman anong itawag ko di. See? You're never sweet to me, putol niya sa akin. Hubby, tawag ko sa kanya para tumahimik siya. Wala siguro siyang hiya sa katawan. Alam ko kasing nakikinig ang mga bisita sa bahay. Lalo pa ang papa ko at ang papa niya. Serafina, halika na at maghanda ng tanghalian. Dumating na ang in-order nyo, biglang sabat ni tita sa likod ni Alaric. Kita kong umirap si Alaric gaya ng pag-irap ko. Natawa ako at agad siyang kinurot sa braso. Sumunod ako kay tita. Yung staff kasi ni Alaric hindi stay in. Pumupunta lang sila sa umaga para gawin ang trabaho tapos ay aalis. Tinulungan ako ni na mama at tita para ayusin ang pagkain sa hapag. Si mama ay nilalapag ang mga tableware sa table, sila ni Serenity habang kami ni tita ay isinasalang sa lalagyanan ang dumating order. Swerte naman ng babaeng yon at puro upo lang. Tapos lalamon matapos, bulong-bulong ni tita. Gusto kong hilutin ang sentido ko kay tita. Pero at least medyo may hint na ako kung bakit palaging mainit ang ulo niya sa kanila. May history ata sila ng mama ni Alaric. Mabuti na lang at lumapit si Alaric kaya tumahimik si tita. Okay na kami rito, salubong ko sa kanya. I'll help, tipid niyang sinabi. Kinuha niya ang isang putahing nakahanda na at dinala niya sa dining table. Dahil marami kaming gumagawa ay agad natapos ang paghahanda. Nang masiguro ni mama na okay na ang lahat, pinatawag niya kay Alaric ang parents niya. Agad na lumapit ang mga bisita. Ilang segundo pang nakatayo lang ang lahat dahil hindi alam saan upo. Hanggang sa umupo ang papa ni Alaric sa kabisera. Sumunod ang mama ni Alaric. Umupo siya sa kanan bahagi ng table. Sinundan siya ni Annalise. Sininyasan ko si Serenity na tumabi kay Annalise. Tapos ay sinabi ko kay Alaric na sa tabi ng papa niya maupo, sa kaliwang bahagi. I just need to make sure na malayo si tita sa kanila para maiwasan ang away. Kaya ang nangyari sa kaliwang bahagi, si Alaric, ako, si mama at papa. Sa kanan ay si Kiara, Annalise, Serenity, si tita at tito. Nang maupo ang lahat, wala namang gumagalaw kaya medyo naging kabado ako. Buti na lang at nilagyan ni Alaric ang pinggan ko kaya natuon ang atensyon ko sa kanya. Kumunot nga lang ang noo ko nang makita kong nakangisi siya. Kakain lang tayo, stop stressing yourself, bulong niya sa tenga ko. And the worst part, nakatingin sa akin ang mama ni Alaric. Nag-iwas nga lang siya ng tingin nang makita niyang nakatingin din ako sa kanya. I wonder if she wishes it was Eliza instead of me.